sign ng pagmamahal natin sa Panginoon. Worship, understanding the biblical worship. So, pag sinabi po natin understanding the biblical worship, it means kinuha ko po yan lahat sa salita ng Panginoon, which is the Bible. So, I encourage every one of you here to open the Bible. Once na meron po tayong verse na nakikita, maging mapanuri po tayo sa lahat ng mga nakikita at naririnig natin. Dahil ang salita ng Diyos ay ang katotohanan at ang kapangyarihan natin sa oras na tayo ay nanghihina at may pinagdadaanan. Amen po ba? Amen. Yan. So, ang unang-una ko pong i-discuss is, not all worship is acceptable to God. Yan. Kita po ba? Not all worship is acceptable to God. Siyempre, kung may true, may false. Yeah. True worship, God accepted. False worship, God's rejected. Tandaan niyo po ba yun sa Old Testament, yung tungkol kay Cain at saka kay Abel? Sino po dito nakakilala kay Cain at kay Abel? So lahat po tayo ay nakakilala kay Cain, kay Abel. Sila po ay anak ni Nino po. Nino po. Nino JJ. Anak ni Adam and Eve. Sila po ang kauna-unahan na inanak nila Adam and Eve, si Cain at saka si Abel. So dun sa story sa Bible, nag-offer sila parehas ng offering, which is, yung offering naman nilang pareho is perfect. Pero bakit kaya yung kay Cain ay hindi tinanggap ng Panginoon? At ang tinanggap niya lang ay yung kay Abel. Sa palagay niyo bakit? Sa palagay niyo bakit? Siguro, dahil sa Bible, sa pagkakabasa ko po ito, yung kay Cain ay hindi tama ang kanyang puso. Dahil di nga po ang ating Panginoon ay nakikita ang ating puso na hindi natin siya kailanman mafe-fake. Once na tayo ay tumayo to worship Him, hindi natin kayang lokohin ng Panginoon. Kung tayo ay tapat, na nananampalataya sa Kanya, kung tayo ay talagang may relasyon sa Kanya, hindi natin siya kayang dayain. So, yung kay Abel, it happens po na si Abel ay may tamang puso sa pagdating sa pag-worship. So, ayan po yung great example ko sa worship, true worship and false worship. What worship is acceptable to God? And this is how the Bible explains biblical worship. Yan. Pwede po tayong magbasa sa John 4:23 verse 24. Nakita mo na Eli. Page 120. Page 120. 21. 23. Yan. Asign sa atin ni Ella. 23. John 4, verse 22 please. Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba. Lumabo yung ulit. Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. Yan. So, malinaw na malinaw po ba? Nasundan? Na
ito ay sinabi niya kay yung nakasalubong na si Sama, yung Good Samaritan na babae sa balon. Yet a time is coming and has now come when the true worshiper will worship the Father in the Spirit and in truth. So, sabi niya, will worship the Father. So, ilang beses niyang binikas dyan yung Father? 2. Ibig sabihin talagang nag-i-establish ang ating Panginoon ng relasyon. Worship is relationship. And relationship is worship. Then, we will worship the Father through Spirit and in truth. So, kailangan, kapag po tayo nananampalataya, or tayo ay nag-worship, nagdadasal, ganyan, hindi po siya through emotions. Siya ay nasa pananampalataya mo through Spirit. Paano ba, ang tanong ko, paano lalalim yung connection nyo sa Panginoon? Paano lalalim? Paano kayo makakapanalangin na ang gamit nyo ay Espiritu? Diba? Hindi siya talaga magagawa kung kayo ay spiritually dead. Parang tao lang din yan eh. Example, diba? Yung example. Ang example ko dyan, kung patay na tayo, wala na tayo totaling magagawa. Pero, kung buhay tayo, may magagawa tayo. Ganun din po ang ating espiritu. Kailangan natin buhayin ang ating espiritu sa pamamagitan ng pakikipagrelasyon sa Panginoon. Sa pamamagitan ng pananalangin. Kasi minsan, eto, na-experience ko po ito nung ako ay bago-bago pa lang din. Mahirap manalangin kung hindi siya lifestyle. Kung hindi mo siya napapractice araw-araw. Mahirap lumuhod sa Panginoon na hindi mo naman siya kilala. So, paano nyo makikilala ang Panginoon? Through His Word. Through the Bible. Through prayers. Through prayers na baguhin yung ating puso, i-align yung kasi si Holy Spirit lang po talaga ang makakapagbago sa atin. Kahit anong lakas natin, hindi natin kaya. Pero kapag tinawag natin ang Panginoon, kaya niya tayong baguhin anytime. Ang kailangan lang po natin talaga is lumago sa espiritu, hindi sa ating emosyon, hindi sa ating nararamdaman. Kasi lahat ng tao maraming issues sa buhay. Marami tayong issues. Marami tayong hidden issues. Worshipping is surrendering. Magsusurrender ka talaga. Totally surrender of everything. Worries, lahat yan. Pain na nararamdaman mo sa puso mo. Emptiness na nararamdaman mo sa puso mo. Kailangan mo totally talaga yan. Maisurrender sa Panginoon. Kasi, kung hindi mo yan masusurrender, paano kayo magtatagpo ng Panginoon? So, kailangan kang makipag-usap kay Lord. Araw-araw yan. Araw-araw, Lord, tulungan niyo ako, Panginoon, na ako ay baguhin niyo ang aking puso, yung aking routine, na matagal ko nang gustong mabago. Tanggalin niyo, Panginoon, at palitan niyo ng mga godly desires na alam ko magiging kasama ko sa assignment ko para matupad ko yung kagustuhan mo sa buhay ko. Amen po ba? So, yan sa biblical worship, meron tayo dyan, what is biblical worship? Born again worship, spiritual worship, and scriptural worship, and Christological worship. Doon po tayo sa born again, yan po yung sinasabi ko sa inyo na kailangan magkaroon tayo ng born again alive. Yung spirit natin, maging spiritually alive tayo sa pananampalataya sa Panginoon. Amen po ba? May itatanong po ako sa inyo. So, number 1 question ko po is, ano ba ang kahalagahan ma-develop at mag-grow ang spirit natin? So, anong kahalagahan? Bakit kailangan natin mag-grow? Bakit kailangan mag-grow yung spirit natin? Simple lang po, para makakonekta tayo sa Panginoon. Kasi ang Panginoon gusto niya
sinasamba siya ng may tamang puso. Pero hindi ko naman po sinabi na kapag hindi tama ang puso mo, ay hindi ka na mahal ng Panginoon. Hindi po. Pero ipanalangin nyo na baguhin kayo uti-uti. Amen. Ipanalangin nyo. Kasi yan, ang Panginoon lang ang magpapabago sa atin. Ang Panginoon lang talaga ang hahawak ng buhay mo, ng puso nyo. Kung totally nyo isa-surrender ang puso nyo sa Kanya. So, anong mga hindi napapansin pero nagiging kaagaw sa plano ng Diyos? Ano ba yung mga hindi nyo napapansin na nagiging kaagaw sa plano ng Panginoon sa iyo? Diba? Yun yung mga distraction, mga temptation, mga worries, tama. Ano pa po, diba? Yung hindi natin pananalangin actually. Ayan, yung hindi natin pagngingilay sa Panginoon ang nagiging kaagaw ng plano ng Panginoon sa inyo. Kasi syempre, di ba, ang Word of God po talaga ang magdadirect sa atin para tayo ay mapunta kung saan niya tayo talaga gustong dalhin. Pero kung wala po tayong salita ng Panginoon, wala tayong bala, sa tuwing tayo ay meron distraction, paano po natin siya mapagtatagumpayan? Kung tayo ay walang baon na salita ng Panginoon, which is nasa Kanya lang naman talaga lahat ang kasagutan. And paano ito ma-overcome? So, yung ma-overcome lang natin siya through maging malalim tayo sa Kanya. Ang hirap isipin nyo minsan, mahirap talagang maging malalim sa Panginoon. Yes na yes. Mahirap siya. Lalo na kung hindi siya intentional. Pero kung magiging intentional tayo, magiging determinado tayo, kayang-kaya natin. Amen. Diba po si Sister Giselle ay galing talaga sa pamilyang unbelievers. Isipin nyo, ang tatay ko ay atheist. Wala kaming Diyos. Wala kaming paniniwala sa Diyos. Hindi ko nga po alam kung anti-Christ ang tawag doon kasi alam ko may Diyos, pero hindi ako natatakot. Alam ko may Diyos, pero hindi ko alam ang kapangyarihan ng Diyos. Di ba po? Pero, nung ako ay tinawag ng Panginoon, nanghihina din po ako. Hindi araw-araw malakas. Hindi araw-araw gusto kong magdasal. Hindi araw-araw gusto kong mag-Bible. Magbasa ng Bible. Pero kasi talagang nakakaantok. Lalo na sa una. Pero dahil intentional kung gusto siyang hanapin, ang Panginoon. Gusto ko siya. Kasi sabi sa kanyang salita kapag hinanap mo ang Panginoon, lahat ng hihilingin mo, lalo na kung dun sa assignment na yon ay lahat ng ginagawa mo ay nag-glorify sa Kanya, i-bless niya. Hindi mo na kailangan ihingi Amen. ng blessings. Na Lord, i-bless mo to, Lord, gusto ko niyan. Hindi na. Kapag alam ng Panginoon na yan ay align sa assignment mo, hindi mo na kailangan humingi sa Kanya. Kasi ibinigay na niya yan. Amen po ba? Amen. Spiritual life is not what you can gain to yourself. It's about letting go of yourself. That is what spiritual life is. Surrendering. It's believing and trusting the Word of God. It's believing and trusting. Kasi talagang nasa salita ng Panginoon ang kapangyarihan niya. And maniwala kayo yung Holy Spirit na nasa atin, yung kapangyarihan ng Panginoon na binigay sa bawat isa sa atin dito. Kung iluluhod niyo yan, idadalamin niyo sa Kanya, lahat tayo dito mag-aapoy. Lahat tayo dito, sigurado, lalabas ng malakas, mag-evangelize, lahat. Amen. So, yan, meron po ako dito isinulat yung mga wrong concept tungkol sa worship. Yan. Ayun. Medyo mahaba po kasi. Yan. 1,
Ayan, wrong concept of worship. Ayan. So, pabasa naman po sa number 1. JJ. Attendance worship concept physically present but mentally absent. Yan. So, ayan po yung uma-attend lang, para lang sa attendance, or uma-attend pero walang tamang puso, yung isip ay nasa labas, yung isip ay nandun sa trabaho, yung isip ay nasa, hindi ko naman po sinabi wag natin isipin yung mga gawain natin sa bahay, gawain natin sa eskwelahan, gawain natin bilang mga magulang, hindi ko naman po sinabi yun. Pero, once na tayo ay pumunta sa bahay ng Panginoon, ang gawin natin talaga, itutok, dahil sa 1 week, isang beses lang tayo pumupunta sa church. And kailangan, kapag tayo pumupunta sa church, ay talagang dapat, ibigay natin sa Kanya yun. Sa Kanya yun, di ba po? Sa buong linggo na pagpapalang binigay niya sa atin, ito naman yung kaya natin ibigay sa Kanya, yung puso natin, isakripisyo natin sa Kanya lahat-lahat. So, yung number 2, Harvey. Performance worship concept. Skilled only. Yon, performance worship concept. So, hindi po sa pag-worship ay hindi pagalingan. Hindi ka magaling kang kumanta, hindi ka magaling kang tumugtog, ay ikaw ay may tamang pag-worship na. Kasi, kaya natin i-perform yan. Program, skill, kaya natin yan i-perform. Pero ang hindi natin kaya is yung puso na hindi naman buo, na tatayo ka sa harapan, yan ang hindi natin kaya. Ang kakayanan natin para itama yung puso natin is manalangin talaga sa Kanya. Ibigay natin sa Kanya ang lahat. Amen. Then yung number 3 is, ate, Feeling worship concept just based in the feelings and emotions. yan. So, feeling worship concept. So, kailangan iiyak, no? Yan yung mga ganun. Kailangan pag nag-worship, iiyak ako. Ganyan. Feelings, nakatutok sa emotions. Ganyan. Hindi po. Magkalayo po kasi ang soul sa spirit. Kasi si soul po ang nag-aano sa atin na feelings. Pero hindi ko naman po sinabi na dapat wala tayong maramdaman. Hindi po yun. So, kailangan talaga matutunan natin i-worship ang Panginoon through spirit and truth. Yan. For where 2 or 3 gather together as my followers, I'm there among them. So, yun di ba po? Ang sabi ng Panginoon, ang magtipon-tipon tayo 2 o 3, ako ay nandoon. Hindi man natin maramdaman ng Panginoon para sa pagdadasal. Kapag tayo nananalangin, di ba, naranasan niyo po ba yon na hindi niyo naman nararamdaman ang Panginoon? Pero maniwala kayo, buong tiwala ang Panginoon, sa tuwing nananalangin kayo, ay nandun siya nakikinig. Amen. Amen po? Amen. Sa Matthew 19:26, yan. Before that po, ikakwento ko lang din po yung kay King Jehoshaphat ng 2 Corinthians 20, 1. chapter 1. Meron din pabasa. Chronicles. Ay, Chronicles pala, sorry. 2 Chronicles, yan. 4:28. Oo. 1. Dumating ang panahon na nilusob ng Moabita, Amonita at ilang Meonita si Jehoshaphat. Sige na. Nabalitaan niya na isang malaking pangkat mula sa Edom ang sumasalakay sa ibayan ng lawa at nasa Hazazon Tamar na tinatawag ding En-Gedi. Pabasa ko no. 3 to 6. Ano po? Second Corinthians. 2 Chronicles. Second Corinthians 20. Chapter 20. 20. Verse 3 to 6. Alarmed.
Jehoshaphat. resolved to inquire of Lord, and he proclaimed a fast for all Judah. The people of Judah came together to seek help from the Lord. Indeed, they come from every town in Judah to seek him. Then Jehoshaphat stood up in the assembly of Judah and Jerusalem at the temple of the Lord in the front of the new courtyard, and said, Lord, the God of our ancestors, are you not the God who is in heaven? You rule over all the kingdoms of the nation. Power and might are in your hand, and no one can withstand you. Sige, diretso. Our God, Hanggang 20. did you not drive out the inhabitants of this land before your people Israel and give it forever to the descendants of Abraham your friend? They have lived in it and have built in it a sanctuary for your name, saying, if calamity comes up upon us within the sword of judgment or plague or famine, we will stand in your presence before this temple that bears your name and will cry out to you in our distress, and you will hear us and save us. But now here are men from Ammon, Moab, and Mount Seir, whose territory you would not allow Israel to invade when they come from Egypt. So they turned away from them and did not destroy them. See how they are repaying us by coming to drive us out of the possession you have give us as an inheritance. Our God will not judge them. For we have no power to face this vast army that is attacking us. We do not know what to do, but our eyes are on you. All the men of Judah with their wives and children and little ones stood there before the Lord. Then the Spirit of the Lord came on Jahaziel, son of Zechariah, the son of Benaiah, the son of Jael, the son of Mattaniah, a Levite and descendant of Asaph. As he stood in the assembly, he said, Listen, King Jehoshaphat, and all who live in Judah and Jerusalem, this is what the Lord says to you. Do not be afraid or discouraged because of this vast army, for the battle is not yours, but God's. Tomorrow march down against them. They will climbing up by the pass of Ziz, and you will find them at the end of the gorge in the desert of Jeruel. You will not have to fight this battle. Take up your positions, stand firm, and see the deliverance the Lord will give you. Judah and Jerusalem, do not be afraid. Do not be discouraged. Go out to face them tomorrow, and the Lord will be with you. So, ayun, si King Jehoshaphat kasi. So, meron lalaban sa kanila. At inamin niya sa Panginoon na hindi niya kayang labanan yun. At tinawag niya lahat, manalangin tayo at tayo ay mag-fasting. Sabi niya ganyan, manalangin tayo lahat mag-fasting. Alam niyo kung sino ang pinasugod niya sa harapan? Sino ang pinapunta niya? Ang worship team. Pinaawit niya ang worship team. Dahil ang sabi ng Panginoon, di ba? Do not be discouraged. Kasi ang lalaban niyan ay ako. Ako ang lalaban.
yung mga kalaban nila, naglaban-laban sila sa kanila. Nagpatayan sila ng sila-sila. At nanalo sila King Jehoshaphat. So, yan yung sinasabi ko sa inyo na kung yung mga problema na yan, yung mga problema nyo, hindi nyo kailangan siyang problemahin. Ang kailangan lang natin ay manalangin, magtiwala sa Panginoon, na ang lahat ng yan ay kayang-kaya ng Panginoon, na walang imposible kay Lord, na sa lahat ng problema natin, lahat ng unsettled issues natin, lahat yan kaya ng Panginoon. Amen po ba? Amen. So, tinuturuan po tayo talaga ng Panginoon makipagrelasyon sa Kanya. Kailangan natin talaga makipagrelasyon sa Kanya para tayo ay lumalim sa Kanya. Di ba po? And, dun po sa ito pa po yung isa kong, yung katamaran kulang sa pagpupursige, sa pananalangin, at paghihingilay. Mga unsettled issues. Paano yan makakalaya? Paano siya makakalaya? Diba? Sa pananalangin lang din po. Kailangan lang din po natin talaga magbabad sa kanyang salita. Dahil ang kanyang salita ay magpapalaya sa atin. Amen po ba? Yan. So, maraming salamat po. Yun lang po yung aking ma-share ngayon. So, Amen. meron po ba kayong mga katanungan? Amen.